Bali, open natin tong faucet guys. Ayan, so tingnan nyo guys yung pressure. Yan na yung pressure. Yan guys, malakas na yung pressure. So okay na. So i-off na. Automatic yan guys, mamamatay pag ino-off natin yung tubig guys. Tingnan nyo guys. Yan. So pag i-open natin, automatic on to. I-open natin. Yan. So yan guys. Thank you sa panonood guys. Thank you so much. And God bless. Thank you for watching. Shoutout sa iyo ma'am Patricia. So ma'am, pasensya na, ngayon lang ako lang i-upload yung request nyo po kung paano magkabit ng water pump, kasi yung ano mo, washing machine mo automatic yung washing machine mo, hindi siya gumagana. Kaya nag-request ka kung paano ikabit yung motor galing sa drum. Halimbawa itong bistang na to, drum, galing sa ating drum papunta doon sa ating water pump para gumagana na yung automatic machine nyo po. So bali, i-demo ko sa iyo ma'am kung paano mo siya gawin ma'am. So susundin mo lang tong video natin. So yan ma'am, ang first natin gagawin ma'am, yung galing ng ating drum ma'am, kailangan may butas siya sa ilalim ma'am yung drum natin, kasi pundo yung source ng ating pump na ating motor. Kukuha tayo sa, diba, sa drum mo, meron kang drum dyan. So galing ng drum, bali may pundo siya na tubig dito sa loob ng ating drum. Tapos ito yung pump, ito na yung mag-supply doon sa yung automatic machine. So galing dito sa ating drum, kailangan meron tayong may butas na siya na 1 inch. Tapos first nyo pong gagawin is ito, kailangan nyo ng fittings nito. Halimbawa PVC or PPR fittings po yung ginagamit nyo. So ito ma'am, ito yung tinatawag na PVC male adapter 1 inch. So bali, ilalagay natin siya dito ma'am. So ang gagawin natin, una, lagyan natin ng teflon ma'am. First natin gawin, lagyan natin muna ito ng teflon. Ipapakita ko sa inyo ma'am. Titeflonan ko muna to ma'am ha, kasi isang kamay lang yung ginagamit ko. So titeflonan ko muna ma'am, ipakita ko sa iyo pagkatapos nito ma'am. So ayan, tapos na natin na teflon guys. So ayan ma'am, na teflon na po natin. Tapos ito, sa solvent natin dito, nagkakatayo, tapos solvent natin to para may lagay na natin tong mga accessories na to. Solvent natin. Solvent na. Tapos sa kabila, maikli lang yung kinakat ko guys, kasi ano to, sample lang to. So ito siya, ipapasok natin siya dito. Kailangan isolvent nyo rin yan guys, pasok nyo lang yan, pasok na natin. So dito sa kabila, papasok natin yan. Yan, pasok na natin yung sa kabilang yun natin. So ipapakita ko sa inyo yung kabuuhan guys mamaya. Guys, ito yung kabuuhan niya guys na na-symbol ko. Ito siya.
So ano lang natin to, itatap lang natin doon sa ating motor. So yan, huwag nyo kalimutan na tingnan tong yun guys, kung meron itong rubber. Ipapasok na natin yung rubber dito, tapos idudugtong na natin siya. Bali na yung, so bali ganyan na siya guys. So ito po siya ma'am, sir, kasi meron na po talaga akong existing. So ngayon, para hindi kayo masyadong mahirapan sa ano ko, explain ko sa inyo attach nito. So yung existing natin, meron tayong EPC, meron na kasi ito, naka-set up na. So bali dito na lang para hindi kayo masyadong mahirapan ma'am. Petra Tisa, shoutout po sa iyo. So, 'di ba, sinasabi ko kanina, galing dito sa drum, meron tayong mil adapter na 1 inch. Tapos dito kasi nagkat tayo ng konting pipe na 1 inch. Tapos naglagay tayo din ng bali dalawang adapter. Ito, mil adapter ang tawag. Tapos ito yung kanyang check valve. Ang purpose ng ating check valve, para wala tayong, kasi pag namamatay na yung motor, babalik yung tubig galing dito sa ating pump, babalik dito siya. So walang pundo yung motor natin. Kaya yung nangyari, mas madaling masira tong motor kasi umaandar siya na wala palang hinihigop. Kahit meron tong laman, hindi siya makasuction, wala siyang hinihigop kasi wala itong check valve na to. Kung ganito yung setup nyo, so kailangan meron kayo nito para kahit punong-puno to ng tubig, makasuction yung ating motor. So ito yung gamit ng ating check valve, para ma-drop na yung tubig, may pundo siya dito. Kasi pag namatay itong motor, automatic babalik yung tubig dito sa ating drum pag wala itong check valve. So yun yung purpose ng ating check valve. Tapos dito tayo naglagay guys ng ating priming guys. Kasi first natin paandarin tong water pump, first natin i-operate, maglagay muna tayo ng tubig. So ang ginawa ko, hindi dito sa itaas natin ilagay yung kanyang priming. Kailangan dito natin ilagay sa ating suction o galing sa ating drum. Ito, wala naman problema kasi meron naman tayong check valve. Tapos itong EPC kasi meron ding check valve sa itaas. So kahit maglagay tayo dito sa itaas ng priming natin guys, ito, so hindi papasok yung tubig dito sa loob kasi meron doon check valve ang EPC. So ang ginawa ko, dito ko nilagay sa kanyang suction. So galing ng ating drum papunta dito, naglagay tayo ng T. Tapos dito tayo magpasok ng tubig guys. Before natin to paandarin, dito tayo mag self priming. Tapos pagkatapos natin mag self priming guys, pag napuno na to sa ating tubig guys, pati yung pump, pwede na natin siya pandarin. I-close natin to. Dito lang tayo mag-close. So i-close. Bale, i-close lang natin yan. Pag hindi pa rin humigop yung pump, i-open natin to sandali. Tapos i-open natin to sandali para makalabas yung hangin ng ating motor. So pag nararamdaman nyo na humihigop na siya dito galing sa ating drum, so meaning wala nang laman ng hangin dito sa loob, kaya pwede nyo na siya i-close. Tuloy-tuloy na yan ang kaniyang andar. Tapos pag gagamit na kayo, matrap na dito yung tubig. Pag namatay yung motor, isang beses ka lang mag-priming. Yan yung purpose ng check valve. Tapos ito yung guys, ito yung sa output na papunta na doon sa bahay or papunta na doon sa inyong mga faucet
or sa inyong automatic washing machine tulad ni Ma'am Petretiza. So dito naglagay tayo ng EPC galing ng ating motor. Naglagay tayo nito ng EPC pump control, automatic pump control. Yung purpose niya, meron kasi siyang gauge, meron na siyang gauge, all in one na siya guys. Actually no need ka na mag pressure tank or bladder tank. So parang naka booster pump ka na nito, naka pressurize na yung tubig na lumalabas. Bale itong gauge, dito mo siya makikita kung anong pressure yung ipinasok doon sa inyong bahay. Tapos dito nyo siya madidetect dito sa loob, sa features nya. In case may tagas yung output natin, aandar yung ating motor. Tapos pag wala siyang hinihigop yung motor natin guys, makikita nyo naman dito sa kanyang board, dito sa kanyang harapan, umiilaw itong failure. Pero pag okay naman lahat guys ng connection natin, yung power on lang yung ang kanyang na yung umiilaw. Tapos pag halimbawa ano siya guys, yung sabi ko kanina nag-failure siya, tapos na okay na yung piping nyo, na check nyo na, i-restart nyo lang. I-restart nyo lang guys. Actually malakas to kasi max nya is 10 bar. 10 bar guys yung max nya. So pwede pa kayo mag-adjust dito guys sa likod. Kung gusto nyo palakasan yung pressure, so naka-pressurize ka na. Bali ito yung laman sa loob. Bali ito siya. Bali ito siya guys, yung connection ng kanyang wiring. Galing dito sa ating, bali itong connection na to sa ilalim, ito yung papunta dito sa ating water pump. Tapos itong sa kabila, ito yung sa ating mill plug, sa ating plug doon sa ating kuryente or sa ating breaker. So bali ito, naglagay tayo nito ng EPC. Tapos sa itaas guys, ito yung female adapter 1 inch. Tapos nagka-cut tayo ng 1 inch na pipe para may kabit natin tong elbow reducer. 1 inch by 1/2 yung sample natin. So pag malapit naman guys, walang problema, kahit 1 inch dito lahat or 1 inch to 3/4 yung connection. Kasi ito ang ginagawa ko, dinadirect ko na sa faucet. Yung size kasi ng ating faucet sa ating gripo guys is 1/2. So kailangan natin mag-reduce 1 inch to, naglagay tayo dito ng elbow reducer 1 inch by 1/2. Tapos nagka-cut tayo ng 1/2 pipe. Tapos naglagay tayo ulit ng union patinti para in case mag-trouble, dito na lang tayo magtanggal sa union. Yun yung purpose ng ating union. Tapos naglagay din tayo ng ball valve para in case pag nasira yung faucet natin, meron pa rin tayong option. Pwede tayo dito mag-close guys. Kasi pag nakadetect tong EPC na close yung linya dito sa out nya, wala ng tubig, automatic mamamatay tong EPC. So pag ino-open na natin tong ating line tulad ng faucet, automatic aandar yung ating motor. Kasi yung EPC natin, siya ang nagbibigay electrical contact ng ating motor. So parang pressurized tank yung gamit niya. Bali all in one na to. So ito yung kailangan mo Ma'am Petreza. Shout out po sa iyo. So ito ball valve. Tapos naglagay tayo ng female adapter na 1/2 para maikabit natin yung ating faucet. So ngayon titiplonan lang natin tong ating faucet. So yan, natiplonan na natin yung ating faucet. So ikakabit na natin to dito sa taas. Ikakabit na natin siya dito. So
ito na siya, naikabit na natin yung ating faucet. So tuwi yung inilagay natin, depende sa inyo. So dito, ito yung papunta ng ating washing machine. So dito nyo na ikabit ma'am Petresa yung inyong hose ng iyong automatic washing machine para gumagana na yon. So ito yung kabuuan niya ma'am. Tapos yung sa EPC natin, ikakabit natin yung wire. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin yan ikabit. Bali, ito yung wirings nya. Bali dito, galing dito ng ating EPC, yung isang wire dito sa ibaba, punta dito sa ating water pump. Sa ating water pump kasi, tatlo yung wire nya. So, ito pala, ito yung ground. Kung gusto nyo maglagay ng ground, itatap nyo lang to, dudugtungan nyo lang to guys, tapos itatap nyo sa lupa. Pero, sa akin, wala namang problema to. Ikakat ko na lang tong ground, bali electrical tape ko na lang. Tapos yung linya niya guys, diba dalawa dito sa ating EPC, ito, dalawa ito sa EPC, tapos dito sa pump tatlo. Ito wala na to guys. Tapos ito green at saka pula. Tapos dito sa ating EPC ito. Dito sa ating EPC. Kahit magkabaliktaran tong dalawa na to guys, yung galing sa ating pump, kahit magkabaliktaran to pagkabit ng ating EPC. Wala yung problema guys kahit magkabaliktaran kasi wala naman tong polarity yung ating water pump. So wala naman to siyang positive negative. Kasi wala nga siyang polarity yung ating water pump. So kahit magkabaliktaran dito, walang problema. Basta ang isa, ito yung ground. So hindi to kasama guys sa wirings dyan. Ito na yung itatap nyo kung maglagay kayo ng ground doon sa lupa na to. So dudugtungan nyo lang, itatap nyo lang sa lupa. So ito na siya guys. So pagkatapos, yan lang natin yan. Lagyan lang natin yan ng ating electrical tape para sure na walang grounded o hindi siya baka makuryente kayo. So huwag nyo kalimutang maglagay ng electrical tape. So lalagyan lang natin to ng electrical tape. Na electrical na natin. So sa kanyang earth or ground, na i-tape na natin guys. So ito. So ngayon dito sa itaas naman tayo. Itong connection na to papunta sa ating breaker o sa ating plug. So ito guys. So ito ang ginawa natin, kasi hindi mo na natin to itatap ng breaker kasi sample lang to, pang demo lang natin. So ipapakita ko lang sa inyo next natin mga videos guys, yung mga technical tulad nito guys. So ito bali tatlong wire nya guys, kasi meron siyang ground guys. So iano lang natin yan, yung tulad ng sinabi ko kanina, pwede nyo rin itap to sa lupa. Tapos ito guys, bali ito kahit magkabaliktaran dito guys sa ating plug, walang problema yan. So yan. So itatap lang natin yung dalawa nito, itong dalawa. Tapos ito hindi na to kasama kasi sa akin hindi na to kasama kasi ground to. So electrical tape na natin. So bali ito na siya. Ito na siya, tapos lalagyan lang natin yan ng electrical tape. Electrical tape lang natin. So ayan, electrical tape na natin. Ito sa ating plug, o itatap natin mamaya pag itatry natin mamaya guys. So ito okay na. So tatakpan na natin to para makikita na natin yung kanyang performance. So takpan lang natin. Takpan lang natin siya.
Bali, ito na siya guys. Ito na yung kanyang setup. Bali, ito na. So, yan ang una nating option. Galing ng ating drum papunta dito. Yan, tapos ito na. Pang try na natin. So, pressurized na to guys. No need na tayo ng tanki. Either pressure tank, bladder tank, o kahit ano pa man. Kasi naka all-in-one na to. So, pag on nyo ng faucet, automatic under yung motor. Pag patay nyo ng faucet, automatic mamamatay yung motor. So, mas malakas yung pressure nya guys. So, pakita ko sa inyo in actual. So, try natin. Priming na natin to guys. Lagyan natin ito ng tubig. So, kukuha lang tayo ng tubig. So yun guys, nakakuha na tayo ng tubig. Lagyan natin ng tubig. Yan. So, kanyan guys. Close natin. Bali, open natin tong faucet guys. Yan. So, tingnan nyo guys yung pressure. Yan guys, malakas na yung pressure. So, okay na. So, i-off na. Automatic yan guys, mamamatay pag ino-off natin yung tubig guys. Tingnan nyo guys. Yan. So, pag i-open natin, automatic on to. I-open natin. Yan. So, yan guys. Thank you sa panonood guys. Thank you so much. And God bless. Thank you for watching. Much and God bless. Thank you for watching.